Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Iniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel. Hindi pala, wag muna yan. Ito muna. Mas maganda to Siyempre, unusual ito, no? Sa isang second highest. Ito na naman po sila. Ang mga tao sa gobyerno na todo pigil or laging kontra sa mga plano ng gobyerno at plano ng mga Duterte, pero ultimo sila ay hindi mapagkatiwalaan. Makakatanga lang sa yung may mga ganitong kaso, si Franz Castro. May mga ganitong kaso na nanalo pa tong mga to, no? Naihahalal pa to sa sa natin, no? Ang lakas talaga eh. Oo, ito na nga yung sabi nito. Makabayan Black pumalag sa komento ni BP Sara ukol sa mga petisyon versus confidential fund. Alam nyo, ito ang pinagtataka ko lang, bakit hanggang ngayon, question kayo ng question sa confidential funds ni BP Sara, pero yung kay Lenny, hindi nyo kine-question. Diba? Yung kay Lenny, hindi nyo kine-question, mas di hamak na malaki yun. Yung kay BP Sara, magkano? 300 million. Yung kay Lenny nga, 900 million yun eh. Buisit din itong mga to eh, no? Panoorin natin itong sinabi. Pagtsagaan natin. Pagtsagaan. Position ng leader ng ating bansa, si Vice President, para mag-request sa Supreme Court na ibasura or i-dismiss itong petition. Tingin ko bilang second highest position dito sa bansa. Second highest position? Second highest position. Bagay. Okay, second highest position. Siya ba? Kasi kung second highest position, si BP Sara. Si BP Sara ata tinutukoy niya eh. Sige, play nga natin. Etong petition. Tingin ko bilang second highest position dito sa bansa, hindi siya dapat na nagkakaroon ng parang influence, no? Akala ko ikaw yung sinasabihan mo second highest position eh. Akala ko nag-assuming ka eh. Supreme Court na inutusan niya na ibasura itong dalawang petition na Ano yun? Si BP Sara, ikaw na nga mismo nagsabi na ikaw na mismo nagsabi na bilang second highest position or pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno ay wala daw karapatan. No, wala daw karapatan si BP Sara para daw questionin or mag-utos or magsabi na ipetisyon ang about dito sa confidential funds na to. Putangin lang yan. Tapos kayo pwede. Ay lahat na lang ng nyo, kontra kayo eh. Mutay na kapag ito siguro naging presidente ng Pilipinas, no? Lahat kontra. Dapat ang ginawa nyong party list, hindi Makabayan Black, dapat kontra party list. Nagpo-question doon sa kanyang 125 million na confidential funds. At sinasabi niya pa rin doon na parang parang Oo nga, dapat nakakulong to eh, no? Mutay na ngayon, nandiyan sa alam nyo question ng question eh. Ang lakas nga ng loob nito eh. Diba? Ano yung sinabi niya kay BP Sara? Hindi pala ito. Ito nga, yung about sa ano ba yung sinabi ni BP Sara na may sinabi to? Na hindi daw mapagkakatiwalaan si BP Sara. Sabi ko, ikaw, sa'yo pa nanggaling? Kahit na yan, sa'yo pa talaga nanggaling yon. Hindi daw mapagkakatiwalaan si BP Sara. Ikaw ba, mapagkakatiwalaan ka ba? Alalahanin mo, ikaw may kaso ka, si BP Sara wala. Utik na yan nasa balita yung kaso mo. Para sa kaalaman mo lang
Untangin na, no? Tapos yung gobyerno natin, galit sa mga taong may mga kaso, may mga ganito ganyan, katulad ni Pastor Apollo Quiboloy, katulad ni Mayor Alice Go, at kung sino-sino pa, galit daw sila. Kayso ganito, kayso ganyan. Pero yung mga nakaupo mismo sa gobyerno, hindi nila question, hindi nila kagalit. Katulad nitong mga to, una na, sandamak makaso nito eh. Child abuse, human trafficking, ano pa, ang daming kaso nito eh. Oh, tapos andito sa mandato ng Supreme Court, hindi pala isang representative Castro. Oh. Buti na sa gobyerno ka tapos sandamak makaso mo. O, 'di ba? Ganyang kalabo sa Pilipinas. Yung mga tao na walang kaso, yun ang tinutugis. Pero tong mga tao na may kaso, yun yung mga hindi tinutugis. Di pa tayo sa Mars. Ano ba? Parang imagination lang ba yan? O theoretical? Imagination na putik. Kayo lang naman mahilig mag-imagination lahat na ng nyo eh. Theoretical daw itong mga sinasabi natin sa petition. So we beg to disagree in due respect to her. So malinaw, no? Malinaw sa konstitusyon na alam nyo ang saya siguro pag nagsama-sama to sa isang hanay, sa isang partido, no? Sila Gadon, si Trillanes, halimbawa ang presidente nila si Hontiveros. Tapos vice president si Trillanes. Tapos kasunod niya si Gadon, si Castro, si Brosas ba yun? Si Manuel. Sino pa ba mga magaganda? Yan, hindi pala, dapat pala si Jenggoy pala. Si Jenggoy, si Aryo Coma, si Subiri. Yan, ito yung mga magaganda magsama-sama sa isang partido eh. May nakalimutan pa ba ako pwede nilang maging team? May comment nyo nga. Sino pa ba? Yan, si Bangag. Oo. Ano daw? Kapatid ba ni ATT Claire si Castro yan? Ewan ko, pero magkamukha naman sila eh. Yung attorney ni, yung attorney na vlogger na din. Yung pala kamukha nito. Delimao, Kiko. Yan, si Delima, si Kiko. Yan, maganda maging to eh. Ito yung mga magagandang maging magsama-sama sa isang partido, no? Oo. Ayan nga, yung sinabi nga natin dun sa petition natin. Dalawa kasi yung kinestyon natin dun sa petition, yung release and disbursement ng confidential funds noong 2022 at saka yung kapag ito ay nadeklara ng Supreme Court na... Alam nyo, itong si Franz Castro, hindi malabong matulad to kay Dilima. Hindi, totoo, si Franz Castro, hindi malabong hindi matutulad to kay Dilima. Tandaan nyo yung sinabi ko. Unconstitutional, dapat maibalik itong 125 million. Hindi theoretical ito. Buhay na buhay pa rin ba, Sir Frederick? In fact, inamin niya mismo sa Office of the Vice President na nag-request sila at merong during the budget hearing, no, merong ibinigay na request letter ang OBP kasi hiningi yan ni Lagman. So nagkaroon tayo ng copy noon at yun nga nag-request sila at na kaya si Arlene doon sa transfer makikita rin doon sa report noong pagta-transfer nito from the Office of the President to contingent fund. Okay? Na ibinigay itong 125 at makikita rin din sa report mismo ng OVP na ito ay na-obligate. Ang ibig sabihin, ang lalakas ng loob nilang mang question, no? Pero yung
katulad yan, yung 500 billion ni Tamba. Sa bagay, hawak ba na, dilawan ba si Tamba? Hindi ko masyadong alam Dilawan ba yon si Tamba? Si Tambi ba dilawan? Dilawan si Tambi, no? Oo. Hindi, eto yung mga senators. Ang presidente niyan baka malamang kasi laos na si Lenny. Si FL Lisa lang naman ng doon, mga proud doon eh. Baka ito yung mga senators. Tapos ang president nila, vice president, kung hindi si Lenny Robredo, si Ontiveros, tsaka si Trililing. Hindi dilawan si Tambi. Ay, hindi ba dilawan? Palawan. Ay, hindi ba dilawan yun? Naalala nyo ba yung about dun kay Lenny Robredo about sa 900 million confidential fund na inubos lang ng 19 days? Diba? Mas dihamak na yun? Mas malaki at talagang magtataka ka kung paano napadigay. Magtataka kung paano kung paano naubos ng 19 days yun. No? Pero hindi nila question, no? Ang lalakas mang-question itong mga to, pero sila mismo, basag ka tuloy kay Panelo. Pakinggan mo ito sinabi ng lolo ko. Pakinggan mo ito sinabi ng lolo ko, ha? Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na may laban ang inihaing apela ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court upang ibasura ang mga petisyon kaugnay sa 125 million pesos confidential funds na tinanggap ng Office of the Vice President noong 2022 mula isa pa pala, speaking of 125M confidential funds, nagtataka talaga ako. Question kay BP Sara samantalang dumaan sa Office of the President yung 125M na yan. Dapat sisihin nyo si BBM. Di ba? Tama ba ako? Dapat sisihin nyo si BBM. Bakit niya binigyan ng ganyan? Bakit siya pumayag? Si BBM na bakit siya pumayag na bigyan si BP Sara ng ganyan? Bakit si BP Sara lang ang inaano nyo, mga tulongges? Si BP Sara lang yung sinisisi nyo. Sisihin nyo rin si Marcos dyan. Kung hindi dahil kay Marcos, hindi maaprobahan yan. Mga tulongges ba kayo? Tulonggis ng mga inayupak na to. Kupal ka, Jay Guevara. Bugo. Floriano Gabritina. Kupal daw ako. Ito, tatanda. Ikaw nga, baka hanggang ngayon, di ka patuloy. Ikaw nga, si Bangagang sinusuporta mo, di mas kupal ka. Diba? Ito pa, lalaki ng ngipin mo. Kaysa naman sa'yo, kalbo ka na, wala ka ng ngipin. Tingnan mo, wala ka ng buhok eh. Isang bulati na lang pipirma sa'yo, kukunin ka na ni San Pedro. Lalaki ng ngipin mo. Tulunggis! Tulunggis! Bisaya, kamandong! Tulunggis! Bisaya, huwag mo mambabas ka na, bisakul ka pa. Tayo ng talakas mo tinan mo yung tsura mo, mukha kang tatay. Ikaw ba tatay ni Kokay? Yung tatay ni Kokay guys, liligaw dito sa live natin. Tinan mo, parang si tatay ni Nino Barsaga. Nandito, guys, nandito yung tatay ni Nino Barsaga. Kalukalike ba? Mata, ilong, kilay, pati yung pagiging kalbo. Siguro di rin naliligo to. Correct, Jay, at least may ipin. Ikaw ba, may ipin ka ba? May ipin ka ba? Wala ka nga siguro ng ngipin eh. Yan kumpleto yan kumpleto. Grabe to. Yung tatay ni Kokay nagte-teleport sa live ko. Office of the President. Hindi po unconstitutional yan. Sapagkat
yung Office of the President talagang may confidential funds. Saka iba mga basher mo. Now, yung isip na-transfer sa BP, sabi niya, wala yan. Bakit? Yun nung funds ng presidente, kung baga, inutusan niya lang si BP. Ito, confidential funds yun. Gamitin mo yan, para dun sa... di mo? Si BBM pala may pakana niya na inutos niya lang yan, ha? Inutos niya lang yan. Sabi niyo, kayo lagi nagpo-push na sumunod si BP Sara or suportahan ang mga kagustuhan ng presidente. Sabi niya yan, lagi niyong sinasabi yan na dapat sinusuportahan ni BP Sara si President Bongbong Marcos. So ngayon, na inutos pala ni Bongbong Marcos itong 125 confidential funds. Inutos niya kay BP Sara na gastusin mo yan kung saan mo gusto. Basta dyan sa, hindi sa personal na buhay, ha? Yan sa mismo sa sa kung ano yung ni BP Sara diyan sa gobyerno. Ngayon, bakit kay BP Sara lang sisi? Ang masagwa pa nito, katulad ito pakinggan natin ulit yung sinabi ni Attorney Panelo, ha. President, talagang may confidential funds. Now, yung na-transfer sa BP, sabi niya, wala yan. Bakit? Yun nung funds ng presidente, kung baga, inutusan niya lang si BP. Inutusan. Ito, confidential funds yun. Gamitin mo yan, para dun sa... Inutusan niya si BP Sara na gamitin mo yan para sa mga proyekto mo. No, so ibig sabihin, dalawa lang tatakbuhan ng kwentong confidential funds na to. Hindi kaya talagang kaya niya inutusan si BP Sara na bigyan nitong 125 million confidential funds ay para bandang huli isumbat nila to kay BP Sara, maaaring ganun. Naku po. At pwede din naman na kaya niya lang ibinigay ito kay BP Sara is para masisi si BP Sara bandang huli. So parehas lang naman pala yun. Sorry. Malamang nga sa malamang kaya binigay ito kay BP Sara kasi isipin nyo maigi, dadaan sa Office of the President tong 125M na to at saka presidente mismo ang magbibigay sa inyan. Tapos ang sisi kay BP Sara. Anong klaseng utak meron kayo? Mga bobo. Purpose for which na ibinigay dito sa opisina. Yun lang ang ginawa ni Vice President. Wala namang maling ginawa. So, paano maging unconstitutional yun? Ipinunto pa ni Panelo na galing mismo sa presidente ang naturang pondo. Ganda talaga ni BP Sara, no? Ka-in-love Salamat lang talaga ito si BP Sara, hindi kami nagpang-abot nagpang-abot kami nito, naku po. May pahintulot niya ang paglipat nito. Basta, as I said, even if it is not justiciable, kahit na walang actual controversy, talagang hindi unconstitutional, hindi po labag sa batas. Kasi nga, may basbas ng presidente. So ano yung pinuputok ng mga makabayan bloke dyan? Kasi tapos na yung West Philippine Sea kasi bumalik sa mukha ng administrasyon yun sapul na sapul ngayon, yung about naman sa Yolanda, bumalik ulit sa mukha nila. So ngayon, ginagawa na naman ng panibagong issue si BP Sara or kinukontra na naman para kamuyan ng tao. Baka mamaya nito itong about sa kakakontra ng Makabayan Bloke. Sagwa ng pangalan Makabayan Bloke. Yung mga Makabayan Bloke dyan, mamaya bumalik sa inyo to, no? Kaya yun si Lipad Castro. Alam nyo ba kung bakit ko tinawag na Lipad Castro yan? Ha? Alam nyo ba kung bakit ko ba tinawag na Lipad Castro yan? Palagi ko nakikita sa road trip ko yan Tuwing alas 3 ng madaling araw, putol din katawan yan, kala nyo ba? Putol din katawan yan. Pati mo mukhang manananggal. Kaya tinawag kong Lipad Castro yan. Kaya bandang huli baka si Lipad Castro matulad kay De Lima yan. Bida-bida kasi. Yung pag-transfer ng pondo,
Kasi yung presidente may power to disburse the confidential funds. Inutusan niya. Pinagbigyan niya. Sa madaling salita talaga, kita nyo, bumalik na ang bilis bumalik sa inyo. Inutusan ng presidente si BP Sara mapatungkol sa confidential fund. So ibig sabihin, may plano pala talaga si Marcos na na kasi alam niyo bandang uli kita mo ngayon bakit wala siyang i-make about sa confidential fund na yan? Siya naman yung nagbibigay. 'Di ba? Walang niya siya nagbigay niyan kay BP Sara, inutos niya yan. Pero bakit wala siyang salita mapatungkol diyan? Sa madaling salita ay talagang pain. Para nga bandang uli ay may masumbat sila or may maibato silang issue kay BP Sara, ganun ba? Tama ba ako? Tama ba ako, guys? Ganun naman talaga kahit naman magalit kayo totoo naman binigyan mo, inutusan mo. Tapos ngayon na yung si BP Sara ay kinu-question ng mga lalong-lalo na ng makabayan bloke ay hindi mo man lang mapagtanggol na, oy, ba't nyo kina-question yan ako nagbigay niyan. Ako nagutos niyan. So ibig sabihin, ayaw nyo rin sa akin, kinu-question nyo ko kasi ako mismo nagutos kay BP Sara na yung about dyan sa confidential fund na yan. Bakit hindi ginagawa ni Bangag? Ibig sabihin, pain nga to para may masumbat or may maibato silang issue kay sa mga Duterte. Ang lupit, di ba? Ang lupit nyo. May request. Tiningnan niya, sige, gamitin mo yan. Basta confidential funds yan. Para doon sa layunin na ibinigay sa opisina ko yan. Dagdag rin ni Panelo, matatalo lang ang naghain ng petisyon laban sa pangalawang Pangulo dahil walang matibay na ebidensya itong mailalaban sa Korte Suprema kaya malaki ang tsansa na ma-dismiss lang ang kaso. Una naman naghain si Vice President Sara Duterte ng apela sa Supreme Court para i-dismiss ang mga petisyon laban sa paglipat ng nasa 125 million pesos confidential funds noong 2022. Sa kanyang 19 na pahinang dokumento ay ipinaliwanag ni VP Sara na dapat na i-deny ang mga naunang petisyon dahil wala itong aktwal na kaso ng kontrobersya at naninindigan siyang wala siyang ginawang grave abuse of discretion. Grabe talaga, no? Oo, grabe talaga mga utak ng yung mga utak ng administrasyon natin, pinain muna si BP Sara. So eto, may video tayo isa pa rito kay BP Sara. Eto, Vice President Inday Sara Duterte react to alleged new EGK operation in Davao City. Ba't ko napindot yun? So panoorin natin, medyo may sounds lang dyan. Dito lang natin sana wag tayo matsupulangkot, ang paglalaro ay pag-develop ng kanilang values ng sportsmanship, dedication, at yun yung pinaka-importante sa lahat. Hindi yung pagpanalo o yung natalo, pero yung mga natutunan nila na mga lessons. Yung palarong pambansa, mahalaga yung ating mga regional meets hanggang sa ating palarong pambansa. Dahil unang-una... Okay, comment lang po sa class comment lang po sa class suspensions sa mga LGUs dahil sa matinding init. Dito din ba, ano yung recommendations niyo din ba sa iba pang mga LGUs? Wala kaming recommendations sa ibang LGUs. Meron na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon, pwedeng mag-switch to blended learning. Kasama na rin kung merong baha or merong bagyo, nagsiswitch din tayo to blended learning o distance learning kung saan wala tayong in-person classes pero tumutuloy yung pag-aaral ng mga bata
sa kanilang mga modules. Okay, thank you. No more questions? Okay lang. Davao City Last three. Okay. Okay, last three. Davao City as Palaron Post again, ma'am. Are you open na, I mean, Davao City? Ang Davao City, nag-bid sila for Palarong Pambansa, pero nag-withdraw sila ng ibang lugar. So, anong direction ng DepEd in terms sa prevention ng pertussis? Ang Department of Education, kanina lang meron kaming discussion with Regional Director Alan. Sinabihan ko siya, nakausapin niya si Regional Director Annabel Yumang ng Department of Health. At pag-usapan nila kung paano dalhin ng DOH yung kanilang mga programs, health programs dyan sa mga paaralan. At bibigyan namin sila ng time during Fridays, sa Catch-Up Fridays. Gagawin natin meron ding Catch-Up Health programs in partnership with the Department of Education. Hindi lang sa pertussis, but sa maraming mga health programs ng Department of Education tulad na lang ng HIV prevention, prevention ng teenage pregnancy at iba pang mga catch-up vaccinations na kailangan gawin ng ating Department of Health. Last question. Alright, last question, Vice. Comment lang natin sa localized war on drugs natin sa Davao City by Davao City Pastor Duterte kasi may comment na naman po yung Commission on Human Rights with this kasi sabi nila nabalaka daw sila kay nanapod ding war on drugs and 7 na patay just within 4 days. Okay, no comment. Okay, thank you. Barag. Tayo lang, akala nyo mapapasama. Akala nyo may isa nyo si VP Sara. Alam nyo, kaya humarap si VP Sara. Malamang sa malamang. Alam na, nakita naman natin yung tanungan nung ano, 'di ba? Nakita naman natin tanungan nung kanina about dyan sa tournament. Biglang isiningit yung about sa EJK. Ayun. Umasa ka lang. Umasa yung yung media umasa. O umasa sa wala. Susundot ka pa, babasag ka, Loko, sabi ni VP Sara. Basag siya. Thank you guys, thank you. Basag ang UD Punggol kay VP Sara. Kasi useless naman yung question na yun eh. Kaya nga humarap, tingnan yung katangahan ng mga media na yan. Ang usapan is about dito sa tournament ng mga kabataan. Ang bigla mo itatanong yun sa AJK. Anong connection nun? O yan, umasa ka tuloy sa wala. O eto pa, panoorin pa natin to. Etong sinabi na yung eto pa rin, tungkol pa rin sa confidential fund na to. Okay, panoorin natin to. Lakid sa ACT teachers at kabataan, si Vice President Sara Duterte at ang ngayong liderato sa DepEd. Kaya nga ang layo ng tanong yan tuloy na supalpal siya. Sabi tagal kong bumuelo pa naman ako sa pagtatanong kay VP Sara. Sabay sasabihin lang sa akin no comment. Asartalo na naman dito yung mga tansu vlogger kasi no comment na naman. Sasabihin ng mga tanso vlogger, paano ko kaya magagawa ng issue si VP Sara? No comment na naman ako magagamit. Ay, may hirapan na naman yung utak ko. Ay, hirapan na naman yung utak ko gawa ng issue si VP Sara kasi no comment lang yung sinabi ni VP Sara. Mas okay na yung no comment kaysa sa gano'n. Ano po masasabi niyo dun kay Jonathan Morales about Pidea League? Ayop sa tanong kala mo cute ang putik. Napakalaking balakid. Dumating na yung pinakamalas na buhay nila. You know why? Kasi ang Vice President natin
no, nakausap ko yan eh, ano yung puso niya, puso ng nanay din eh, no? Hindi naman siguro unusual yon, no? Ang pagkakaiba lang kasi ngayon, alam na natin yung information. Si Vice President, dahil taga Davao siya, first hand ang kanyang experience sa karahasan ng mga CPP, NPA, NDF, naging mayora pa siya. So first hand niya yan, no? So alam niya yan at hindi din siya titigil. So gaano kalaking balakid. Napakaswerte natin ng ating DepEd Secretary ay ganyan. Kilalang kilala niya ang CPP at hindi siya mag-aatubili, no, nagagawin kung ano ang dapat niyang gawin. So we're also grateful that so far, no, the President is still the chair of the NTF-ELCAC, no. So we're very grateful that the Vice President na DepEd Secretary, sakto talaga, no? Sakto talaga. Very, very brave, very courageous, very clear. Kilalang kilala niya ang kalaban na ito at hindi siya natatakot, no? Pero ma'am, and one thing pa, MJ, no? One thing, Admar, one thing that I know about the Vice President is talagang mahal na mahal niya yung mga bata, no? Talagang mahal na mahal niya. Para niyang mga anak din yung mga anak natin, at mahalaga yun sa isang lingkod bayan na nararamdaman niya yung nararamdaman nating lahat at hindi lang siya nakatingin. Kaya alam niyo kung bakit nga talaga hinahadlangan yan si BP Sara about dyan sa DepEd na yan? Kasi nga alam niyo naman mga punteriya ng mga NPA, di ba, mga bata. So hindi sila makakapag-recruit agad kasi nandiyan si BP Sara. Wala lang, didugtong ko lang. Or paupo-upo lang in the perks of her office. In fact, she's the exact opposite, no? Lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin. Maraming beses na nagkasakit ang DepEd Secretary natin, ang Vice President natin dahil sa pagod. Si Metal ba? Bakit? Ma'am, binagit po ninyo ang DepEd. Gaano ba? Ano yung lumabas kanina? Hoy, ganun pala. Hoy, ano yun? Ano yung tumutunog? Di ko akalain may Google Pi sa classes bukod sa... Aba, may mga class S pa. Puta na, yun nagsasalita na yun. Saan galing yun? Hoy, Sir Spencer, may ganun shoutout sa Spencer. Sir Spencer, kamusta ka na? Kita-kits? Ha? Hoy, si Sir Spencer, tanongin natin. Sir Spencer, anong posibleng mangyari sa July 1? Dali. Kasi si Banat ba, hindi ako sinagot. Ikaw. Sir Spencer, dali, anong posibleng mangyari sa July? Hindi sa July 1 ha, sorry. July lang, sa July. Anong posibleng mangyari, Sir Spencer? Ha? Ikaw nga, bigyan natin ng komento yan, Sir Spencer. Anong masasabi mo sa mga mangyayari sa July? Sa July? Ha? Hoy, Sir Spencer, Jay, medyo lang shoutout sa'yo, Jay. To kayo, Jay. Medyo lang shoutout sa'yo. Wala na, hindi na rin nag-comment si Sir Spencer, bastos ng mga to, no? Hindi rin na, Banat ba, hindi rin ako, bigla akong nilayasan dito. So, ito, Sir Spencer, di tinanong ko lang, di na agad kakain tayo ng breakfast, lunch, at dinner pag hindi gutom tayo. Buisit, ang layo ng tanungan mo eh. Ang layo naman yan. Ayoko niyan. Lagi naman ako kumakain ng lunch, dinner, tsaka breakfast. Hoy! Kung gusto nila magpasuspin. Pero abangan natin yun sa July, ha? July 1. Putik na yan. July 1, kamusta ka na? Kaya saan na ba yung Asan na ba yung tawag dito? Ano ba yung susunod natin ibabalita? Ano ba yung susunod natin ibabalita about sa tingnan natin. Ito to. Ano to? Sa China na naman. China na naman ba usapan? China na naman. Wala kang katapusan China. Ito. Marami tayong kakampi. Ba? Ano to? Ano itong pinagsasabi ni Marami daw tayong kakampi. Sabi ni BBM, ano kakampi?
Mga Amerikano. Ito, Montreal Alliance ng PH versus China. Bullying sa WPS. Isusulong sa Singapore. Aba, puta na, Singapore naman ngayon. Akala mo ba may magagawa yan sila? Oo. Singapore naman ngayon, ha? Singapore. Ano daw? Oh, wala. Oo nga. Wala rin sinabi si Sir Spencer. Oh, ano to? Magpapaliksyon daw si Davao, si Tatay Duterte sa July. Maganda yun. Sarap na. BBM, kakampi namin ang China. Utay lang si BBM, no? Kung sino yung mga kakampi, yun ang mga binabanatan, eh. Siraulo din, eh. Bangag talaga, eh, no? Ano ba mga susunod natin na balita? Oh, eto nga, pag-usapan na nga rin natin to, no? Ano ba to? PBBM, umaming alam ang planong ay, naku po, eto maganda to, ha? Oo, pagpalit ng liderato sa Senado. Oo, eto, maganda to, ha? Alam pala, ha? Alam. Naku, yari kayo dito.